industriya ng gatas sa Pilipinas ay may malaking potensyal na magbigay ng kabuhayan at mag-ambag sa ekonomiya. At sa ilalim ng mandato ng National Dairy Authority, layunin po nilang palakasin ang industriya ng gatas upang matugunan ng lokal na pangangailangan at suportahan ang dairy farmers. Kung kaya't ngayong araw ay makakasama po natin si Atty. Marcos Antonius Andaya upang talakayin ang mga hakbang ng NDA sa pagpapaunlad at pagpapalakas ng dairy industry ng ating bansa. Magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas Attorney. Magandang umaga Audrey, magandang umaga Dayan. At of course, sa lahat ng ating ka-RSP, magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning po at welcome po sa RSP. And of course, happy 30th anniversary sa National Dairy Authority. Ay, maraming salamat. Anniversary, sir. Sayang hindi kayo nakadalo. Napakasaya ng aming pagdiriwang naming anniversary. Ayan po ang ating tatalakayin ngayong araw, Atty. Anday. But first, of course, tell us more about the mandate of NDA. At ano-ano po yung mga pangunahing programa ng inyo pong ahensya para po matugunan itong mandato na ito, Atty. Okay, Dayan, ang National Dairy Authority ay itinatag sa pamamagitan ng isang batas, yung Republic Act 7884 o ang tinatawag nating National Dairy Development Act of 1995. Okay, sa aming mandato sa batas na ito, kami ang pangunahing ahensya sa ilalim ng Department of Agriculture na gumagawa ng mga polisiya at nagpapatupad upang siguraduhin na mapabilis ang pag-unlad ng ating dairy industry. Now, kasama sa programa na to, of course, ina-address ng aming ahensya ang malnutrition problem ng ating bansa sa pamamagitan ng mga milk feeding program. Isa yan. At upang ipatupad ang ating mandato, nagbibigay tayo ng livelihood or hanap buhay para sa ating mga dairy farmers sa pamamagitan ng dairy farming. So yan ang mga ginagawa natin upang may patupad ang mandato, ang mga programa natin para sa dairy industry. Well, Attorney, pag-usapan po natin yung kalidad. Ano pong mga hakbang na ginagawa ng NDA para ma-improve or ma-maintain yung high quality ng ating mga dairy products? Okay. Audrey, ang National Dairy Authority may tatlong personalidad. Kami ay isang GOCC or Government-Owned and Controlled Corporation. Isa sa aming ginagawa is ang developmental function namin, ayan ay ang pag-i-improve ng ating dairy industry. At ang pangalawa is, kami ay business arm ng gobyerno na dapat kami ay nag-generate ng revenue para sa pamahalaan. At aming pangatlong personalidad ay meron kaming regulatory function. Yan ay nakapaloob sa batas na RA 10611 o ang Food Safety Act. Dahil sa batas na yan, kami po ay inaatasan na bantayan ang sistema at proseso ng pagpaproduce ng mga local milk. So yung mga raw milk natin, bago pumasok yan sa processing plant, nasa amin po ang responsibilidad na siguraduhin maganda ang kwalidad at safe na inumin ng mga gatas natin. Meron po kaming tinatawag na Quality Assurance Program. Na yan po ang tumututok sa ating mga dairy farmers na tama ang sistema ng paggagatas, malinis ang mga farms, at tama ang proseso para maging safe ito para sa ating mga kababayan. Alright. So bukod po dyan sa pagsiguro ng kalidad ng mga dairy products, puntahan naman po natin itong stock at multiplier farms para sa 2025 na I understand ay isang priority program rin po ng NDA. So tell us more about that, Attorney. Diyan, itong stock farms and multiplier farms, ito ang ituturing naming flagship project ng ating gobyerno. Ito ang magpaparami ng ating milk production. Itong stock farm na to, nakapagawa na kami ng 5 at ito ay operational na ngayong 2025. Dito sa stock farms na to, yung mga ini-import nating mga baka, dyan natin ilalagay. Dyan sila muna titira. Noong mga nakaraang panahon, ang nagiging sistema po ay pag mayroong isang interesadong farmer na gustong mag-dairy farming, lalapit sila sa amin, hihingi ng tulong, bibigyan namin sila ng tulong. Subalit ang problema namin ay wala kaming makuwang island-born para ipamigay sa kanila. Yung island-born na baka, dahil hindi naman po natin local animal ang dairy cattle, so mapipilitan kaming mag-import at yung imported na baka, yun ang ibinibigay namin sa kanila. So more often than not, napapabayaan yan. Dahil hindi pa acclimatize yung baka, of course, lumipat siya sa ibang bansa na hindi naman siya acclimatize pa, hindi maaalagaan ng sapat yan ng maliliit nating dairy farmers. So para ma-address yung problema na yan, binago namin ang aming sistema. Ito na ang programa. Ito ang programang yung imported cattle, imbis na dumiretso sa kanila,
i-house muna namin sila sa isang stock farms hanggang sa ma-acclimatize sila. At yung mga imported na yan, pag acclimatize na, ililipat na namin yan, not papunta sa kanila, kundi sa multiplier farms. Itong multiplier farms na to ay isang parang PPP, partnership with the commercial sector. With private companies na may kakayahan, may eksperyensya, may resources, para paramihin yung mga imported na dairy animals. Pag yan ay naparami na nila, meron na kami ngayong pagkukunan ng mga island-born, ng mga acclimatized. Dahil yung mga anak niyan, acclimatized na yan. Yan ang ipapamahagi namin sa ating mga smallhold farmers. Mas madali na nilang maalagaan yan dahil sanay na yan sa ating Klima. klima. Well, kanina, attorney, napag-usapan na 30th anniversary nila. No? Ano po yung mga naging highlights sa kaganapan? Ano po ba yung mga naging aktibidad ninyo? Naku, napakasaya at napakulungkot, no? Masaya dahil maraming dumalo. Malungkot, hindi namin kayo nakasama. Sayang, nakakahinayang. Ang daming bisita na dumating. Gawin po nating month-long celebration ng March. Itong 30th anniversary celebration namin is dinaluan to ng napakaraming tao. Nakakatuwa, no? Luzon, Visayas, and Mindanao na ating mga dairy farmers, cooperatives, stakeholders, friends in the dairy industry, in fact, people from the media, at yung mga kasama natin sa iba pang sangay ng gobyerno, dumalo sila sa pagtitipon. Nagmukha ngang dairy summit yung aming celebration. Pinakita nila yung suporta, pinakita nila yung pakikiisa nila sa amin. At yan, during the celebration, since naandyan na rin lamang po ang aming mga stakeholders, sinamantala namin yung pagkakataon. During the celebration, mas ginawa namin makabuluhan ang aming pagdiriwang dahil pinarating namin sa kanila ang aming mga programa, ang aming mga plano, at yung aming mga nagawa na sa maikling panahon. So, naging masaya yung pagtitipon at gaya na nasabi ko, naging mas makabuluhan. And congratulations for that. And last question na lang po, Atty. Andaya, sa inyo pong 30th celebration or anniversary celebration ng NDA, ano po yung mensaheng gusto nyong iparating sa iba't ibang mga stakeholders, kabilang na po ang mga dairy farmers, consumers, and even our partners from the private sector and LGUs? Yes, oo. Now, pagkatapos ng mahabang 30 taon, naandito pa rin ang National Dairy Authority para tumulong at tugunan yung mga pangangailangan ng ating mga dairy farmers, cooperatives, stakeholders, upang mapataas pa natin ang ating milk sufficiency. Na sa mahabang panahon na 1%, ngayon po ay naiangat na natin ito sa 1.66%. It may not be a spectacular increase, but still an increase. An increase is an increase. At ngayong pong taon na to, 2025, at sa susunod na taon, pipilitin natin at kami very optimistic na yung 2.5% target namin for this year, makakamit namin sa tulong ng ating mga partners, ang dairy farmers, cooperatives, and stakeholders, at kasama kayo sa mga tumutulong sa amin. Sa mga ginagawa natin ngayon, malaking tulong sa dairy industry po ito. Okay, isa po ninyo kami. Diyan po sa inyong advocacy. Ikaw po mahilig ka sa gatas. Oo naman. Oo naman. Well, hopefully, sa lahat ng programa ng NDA, mas marami pang investor yung mag-invest sa dairy industry ng ating bansa para mapaunlad pa ito. Ay, tama ka dyan, Audrey. Kailangan po natin yan. Hindi yan magagawa ng gobyerno na nag-iisa. Kailangan natin ng private sector. Tulong-tulong pa tayo rito para sa ating dairy industry. Alright. Well, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng oras sa amin dito sa RSP. Na muli nakasama po natin Atty. Marcos Antonio Sandaya, ang administrator po ng National Dairy Authority. And again, happy 30th anniversary sa NDA. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din po. Sa RSP, maraming salamat po.